and Satan did after him, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon. And changed his prison garments, and he did continually eat bread before him all the days of his life. Sabay-sabay. And for his diet, there was a continual diet given him of the king of Babylon, every day a portion until the day of his death, all the days of his life. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita ni Lord sa Book of Jeremiah na tatapusin ngayong araw, ngayong gabi, Panginoon. I pray na ma-summarize mo sa amin, Lord, ang buong aral ng libro na ito, Lord. At matuto kami as we baliktanawan namin mga binigata 52 chapters, napakahaba, but may mga paulit-ulit na tema. Matutunan namin ang rebellion, Panginoon, ay hindi nyo gusto at applicable to sa amin sa maraming pagkakataon din. Patawarin niyo, Lord, kami. Matuto kami ngayon sa Book of Jeremiah. Balikan sa summarize namin, especially yung fall of Babylon or fall of Jerusalem. I pray na matuto kami. Manalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Good evening po sa lahat. So review, last na po tayo, no? Bilis. Nag-skip ba tayo? Alam ko isa lang eh. So last year lang natin ito ni-start. Yeah, bilis. Isaiah ka, tapos na pala natin. Ganun din yun, more than 1 year. So anong next natin, sabi ko? Book of John, no? Maganda kasi gospel. Pero nisip ko nga kung iyan natin Lamentation. 4 lang naman yun, di ba? 5. Hindi na. Naka na. Okay. So last, dahil last na to, balikan natin lahat. Okay lang? Sino nakakalala ng chapter 1? Nanonood kayo ng... Ayan, ito. Be not afraid of their faces. At tinitingnan nyo yung ano yun. Alala nyo. Jeremiah 2, rejected confidence. Be careful what you rely on. Chapter 3, only acknowledge thine iniquity. Admit that you're a sinner. Chapter 4, thou rentest thy face like painting. Chapter 5, and what will you do in the end thereof? Chapter 6, reprobate silver. Chapter 7, trust ye not in lying words. Harmful results of believing lies. Jeremiah 8, is there no balm in Gilead, hard to restore backsliders? Chapter 9, glory of the tender-hearted, but valiant for the truth. Chapter 10, O Lord, correct me with judgment, receiving instructions. 11, let me see thy vengeance on them, retribution on persecutors. Chapter 12, then how canst thou contend with horses? Don't be a weakling. Ano doon? Then sa 13, be not proud, for the Lord hath spoken. Subtitle, may pakinabang ka ba? Chapter 14, false prophets prophesy the deceit of their hearts. 15, if thou take forth the precious from the vile. Alala niyo ba yung mga ano natin dyan? Ako hindi ko makakalimutan to kasi sa title pa lang, alam mo na eh. Our fathers have inherited lies. Sa 16, 17, trust the true Sabbath. 18, as seem good to the potter. Okay, trust the Lord's methods. And then, pat na naman to sa 19, his ear shall tingle, truthful words get responses. 20, as a burning fire shut up in my bones. 21, behold, I am against thee, blind complacency. 22, woe unto him that builded his house by unrighteousness. 23, a hammer that breaketh the rock in pieces. 24, behold, 2 baskets of figs, choosing between good and evil. 25, the cup of the Lord's fury, stubbornness provokes anger. 26, diminish not a word, stand by what God says. 27, wherefore should this city be laid waste? Time to submit. Answering back to false teachers. 28, 29, when ye shall search me with all your heart.
30, the people of God, the stress and restoration of God's people. 31, the promise of the new covenant. 32, fields shall be bought in this land. 33, great and mighty things. 34, but afterward they turned. Okay, covenant breaking, false repentance. 35, obedience of the house of Rechab. 36, the word that cannot be burned. 37, where are now the prophets? Confusion of the hypocrites. 38, okay, I beseech thee. Obey, I beseech thee, the voice of the Lord. Okay? Obey godly warning. 39, God's judgment shall be faithful. 40, navigating in a disadvantaged position. Yan yung mga patay. Masakop na sila, no? 41, for they were afraid of them. Fear is a terrible master. Yan yung Ismael. When people ask but won't obey. 42. Nagtanong sila kay Jeremiah sa Diyos, hindi naman nakinig, hindi naman tumupad, hindi naman sumunod. 43, trusting a protector is already under curse. Sinong bansa yun? Egypt ba yun? 44, my word shall surely stand. Okay, doon na sila sa Egypt din to, 45, when God says, don't seek great things. Sino yung bida doon? Si Barak. 46, when the mighty fall, God's judgment and mercy. Egypt din yan, di ba? And then 47, appointed judgment. Sino yan? Philistines. Nako. Play pa. Then he fleeth from the fear, shall fall into the pit, Moab. 49, no nation escaped God's judgment. So marami. 50, alis ka na dyan, remove out of the midst of Babylon. And then of course, 51, parehong Babylon yan, destroying wind last week. Haba, no? So ngayon, ano na? So by the way, sabi po dyan sa 51, basahin ko na lang ulit. Thus were the words of Jeremiah sa bandang huli. So, hinati-hati kasi yan, So, ito na yung huling sinulat ni Jeremiah. So, ano yung 52 pa? So, kung mapansin nyo, parang, kopya to ng 2 Kings, last chapter na 2 Kings. So, basically, ito yung kwento kung saan nasakop na nga yung Judah, Jerusalem. Ang title natin ngayon, pero bandang huli, meron ditong hope, Kaya ang title natin is Hope After Judgment. Subtitle, Fall of Jerusalem and Exile to Babylon. Yan lang, medyo simple tayo ngayon, pero balikan natin, balik tanawan natin nangyari sa Judah, ang haba ng journey natin sa Jeremiah, Pero nakita natin kung anong klase yung Judah, Jerusalem, karoon tayo ng idea kung paano applicable sa atin yan. Okay? So, kaya alalahan natin, ito naman ngayon, tingnan natin yung katapusan nila. So, summarize ko muna, bago natin isa-isahin. Basta mga tema dito, last week, Babylon yun, ngayon, Jerusalem. So, ganun pa rin yung mga tema nito, kumbaga, pinupukpok sa atin para maintindihan natin yung kwento at yung aral. Pag tinignan mo yan, mga tema dyan is, of course, rebellion, Umpisahan ko lang, Mga tema dyan is yung rebellion against God always ends in ruin. Pag nagrebelde ka, anong ina-expect mo mangyari sa'yo? Sino yung nag-iisip nyo magrebelde? Ngayon pa lang, iniisip nyo na. Sana wala, pero nangyayari yan. Tingnan nyo rin yung sarili nyo. Kasi kaya dito, dahil kay tatay, kay nanay, kay ate. Kung meron kayong, ito na, sinasabi ko na sa inyo yung prinsipyo. Pag rebelde ka, laban sa Diyos, may paglalagyan ka. Amen? Amen? Always end in ruin. Hindi pwedeng hindi. Maganda nito, pwede naman tayong sumunod Natuto ka, nagkamali ka, mag-sorry ka, sumunod ka na. Baguhin yung dapat baguhin. Hindi tayo makagulo. Sa halip na katisuran tayo sa church, blessing sana tayo. Amen? Alam niyo yung katisuran?
Nakapila yan sa mga message ko. Katisaran yung gustong-gusto ng isang kapatid na maglingkod sa Diyos, tapos nakakita lang yung mukha mo, yung attitude mo, hindi magawa, yung dapat gawin. Kasi hindi pwede sisiyan sa ibang tao lagi. Pero nangyayari yun. So, rebellion, ruin. At mapansin natin dito, si Zedekiah yung pinaka dito, hari. So, sumusunod lang yung mga tao sa kanya. Kaya another tema dito is yung pag nagkasala ka, hindi lang ikaw ang madadamay. Pag nagkasala ka, pati yung mga iba madadamay sa'yo. Very, yan sa mga churches, sa gobyerno, sa bahay, sa kumpanya, ganun yun. So, never kang mag-isip ka ng 10 beses bago ka magkasala. Ito mga senador natin, nagtuturuan na naman. Lahat naman sila Di ba, nabanggit ko na sa inyo yan. Si Budot, ngayon, si ano na naman. Di naman yan Naghihintay lang nagbabayaran lang yung mga yan Sige, patawarin na kita Next doon na naman. Binoboto pa rin Nanalo, tapos siyempre, pag mag-i-endong term, gagantihan na yan. Ganun lang yung mga yan And then, pangatlong tema dito makikita natin, God's Word always comes true. Parang paulit-ulit din tayo dito kasi sinasabi niya, pag tamad ka, anong mangyayari sa'yo? Sa Proverbs, maghihirap ka. Di ba? Yung nasabi sa Proverbs, 3 beses atang inulit yun So, hindi naman ako maghihirap Alam mo lang yun, darating yun. Kung babaero ka, ano pwede mangyari sa'yo? Ikaw din yung maluloko, minsan mas malala pa. Ganun din, babae, masyadong mayabang, feminist. Ganun tayo lahat. So, pag sinabi ng Diyos kaya inaaral natin dito para na-warningan na tayo. Kung dapat ma-warningan, matuto. Pag hindi, huwag mong asahang hindi matutupad yun. Sigurado matutupad yung sinasabi ng Diyos. And then, worldly things cannot save us. Kasi may mga nabanggit mamaya dyan, yung mga isa-isay niya yan May wall kayo, may soldier kayo, may temple, ganyan, di ba? Chapter 7. Baliwala yun. Hindi kayo maliligtas ng mga yan. Pero ito yung dito tayo mag-focus sa last, yung kahit may judgment, meron pa ring hope. Pero of course, may ruin na Sira na yung, ano ngayon? Ang lagi na pag-usapan kasi Amerika talaga gusto silang ibang bagsak Pero hindi rin posible. Okay, so isa-isa natin. So, Zedekiah, nakilala niyo pa si Zedekiah? Sino si Zedekiah? Makalimutan natin ilang chapter nang di nabanggit Sino si Zedekiah? Siya yung hari sino yung tatay niya? Jehoiakim is kapatid niya. Si Josiah, yan. So, the last righteous king, Josiah, marami siyang anak, 4, di ba? So, isa doon si Zedekiah, isa yung panganay hindi ata panganay si Jehoiakim. So, yun yung naghari, kasunod ni Josiah, righteous king, si Jehoiakim, unrighteous din. Tapos, sumunod yung anak ni Jehoiakim, si Jehoiakim. Si nanay, hindi mahirap tandaan, Kasi alphabetical siya, di ba? M muna, tsaka N. Kaya si Jehoiakim, maraming ibang pangalan yun, di ba? Si Konaya, meron pang isa nakalimutan ko. Siya yung dinala sa Babylon nung una pa lang. Install si Zedekiah, tito niya. Okay? Kaso, naalala niya na. Kaso, itong Zedekiah, may magandang aral dito sa verse 3, Pero sabi dyan, Zedekiah was 1 and 20 years old. So, 21 pa lang siya, hari na siya. Mas bata yung pamangkin niya, di ba? Kaso parang 8 years old lang ata yun. Anong alam nun? Pero nung sinakop sila, dinala ngayon dun. So, si Zedekiah, 21, siya yung nakakabatang kapatid ni Jehoiakim. Naghari na siya. He reigned 11 years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah. Ibang Jeremiah to Jeremiah of Libna. Si Jeremiah is, sino yun? Anatot. Anak na yun, Jeremiah, the son of Hilkiah.
And he did that which was evil in the sight of the Lord. So alam na natin niya, masama siya. Ilang beses siyang pinakulong si Jeremiah. Okay? According to all that Jehoiakim, ito yung kapatid niya. Okay, si Jehoiakim, kung naalala niyo sa atin sa book of Jeremiah lang, siya yung sinunog yung yung Bible, yung sinulat ni Jeremiah. For through the anger, ito yung gusto ko lesson, no? For through the anger of the Lord, it came to pass in Jerusalem and Judah. Ano yung it came to pass? Nangyari. Ano yun? Nasabihin dito, alisin mo lang muna yung nasa kama, no? That Zedekiah rebelled against the king of Babylon. So sa verse 2, ginawa niya yung masama. Sa verse 3, kaya nagalit ang Diyos. Nung nagalit ang Diyos, siya ay nagrebelde. Tandaan niya, principle yan, pag kayo ay may galit sa atin ng Diyos, isa sa mga magpapahamak sa atin pag tayo nagrebelde. Kasi pag nagrebelde ka sa legitimate, paulit-ulit nga tayo dito kay Zedekiah, di ba? Sabi, sumuko ka na. Parang paulit-ulit tayo nun eh. Diyos na nagsasabi nun, parusa sa kanila yun. Ayaw pa. Nagrebelde una siya sa Diyos, hindi nagrebelde siya sa Babylon. Kasi yung Babylon, si Nebuchadnezzar nag-install sa kanya dun eh. Puppet state sila. Pero still, pag sa Bible kasi, pag nangako ka, kailangan mong to pa rin. Prinsipyo rin sa Bible yan. Maalala si Gibeonites, madalas sinasabi, Gibeonites, sino ba yung sila? Yung pagkasundo, ino-honor dapat yun. Okay? So si Zedekiah, kahit in-install siya doon, malaki siya, kala niya, hindi siya, kasi layo ng Babylon eh. Iniisip-isip yan, hindi tayo susugurin dito. Mamaya makikita natin, siya mismo, si Nebuchadnezzar mismo sumugod sa galit. Kaya sabi diyan, for through the anger of the Lord, it came to pass in Jerusalem and Judah, that Zedekiah rebelled. So dahil galit ang Diyos sa kanya, nagrebelde siya, after niya magrebelde, dun siya mamamatay. Mamaya makikita natin to. It came to pass in the 9th year of his reign. So, kailan nag-start yung 9th year. Ilan na siya noon? 30. 10th month, 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, and so nagrebelde siya nito, before pa nito. Pinuntahan sila, napakalayo po, matagal po ang, punta. Buwan, no? So, sinugod na sila, dinala yung army, and pitch against it and build forts against it round about, pinalibutan. So yung palang takot ka na dapat no? So dapat sumuko na nga siya nun, hindi pa rin eh. Ganyan po yung mga pride. Sino dito ang mga pride? Pag may kasalanan ka, sinasabi na nga sa'yo, pinaparamdam na sa'yo. Anong gusto? Lumalabas yung litid ng pastor mo. Ano pang kailangan mo? Ayaw pang umamin, ayaw pang magbago. Dapat ramdam mo na yun. Amen? Pag pinahiya ka, ibig sabihin mali ka. Kahit saan yan, sa trabaho, kung saan man yan. Nanay mo. Ito pinalibutan na siya, hindi pa rin natakot. Alam niya na yun, darating sa kanya eh. Pero, in the 4th month, in the 9th day of the month, the famine was sore. So, 4th month pa lang, ikaw yung walang pagkain kasi hindi sila nakakalabas, hindi sila nakapagtanim kasi nakapalibutan sila eh. Besiege ang tawag dyan, no? Siege or besiege. Makikita natin, 2 taon to, no? So, pang ilang pa lang, wala nang pagkain. Eh, anong gagawin sa kanila? So, broken up na. Ibig sabihin, yung depensa nila, yung wall nila, yung nila, napasok na sila. Anong ginawa? Ito na, and all the men of war fled. Takbuhan na. So, nakita na natin to, di ba, ng mga nakarang, may mga nakaligtas naman eh. Marami namatay, pero, may mga nagtago-tago kung saan. So, yun na, nagtakasa na, pati syempre yung hari. Ang gulo niya, no? So, ano yung dagdag mo to, Jackie, ha? Nilista rin ni Jackie yung papanoorin natin. Ito, panoorin din natin yung part na ganyan. Palista mo, ha?
Yung ano, pag sinugod na yung ano, kaharian. Takbuhan na yan. Okay? The Chaldeans were by the city round about. So, sinugod, pinalibutan. They went by the way of the plain. Siyempre, anong gagawin sa kanila? Hindi sila patakasin lang. So, karamihan sa kanila, especially yung hari, kasi yun talaga sinumpa nung ano eh. Papatayin kita. Yan. Eh, yung hari, alam niyo, pag tumakas, iba yung ano niyan eh. May maraming kasama yan. Anyway, hinabol sila. At naunahan sila. At siyempre, nahuli sila. Okay? Yung iba, scattered from him. Ibig sabihin, yung mga kasama niya, yung iba, di na lumaban. Tumakbo na sa takot. Then they took the king and carried him up unto the king of Babylon to Riblah. So yung Riblah, so malapit lang sa ano yan, sa taas lang po yan ng ano, parang Syria. So ibig sabihin, napakalayo ng Babylon. Siyempre, lumapit sila doon, pinalibutan. Siyempre yung hari, hindi naman susugod yun sa pinaka ano. So andun lang siya sa medyo malayo-layo. So nung natalo na yung Jerusalem, nakonquer na, nahuli yung hari, dinala yung hari, at saka mga kasama niya. Makikita natin mamaya, no? So, ano yung judgment? Una, pinatay yung mga anak niya sa harapan niya. So, medyo wicked yung mga tao, no? Kaya nga yun yung ano ng Babylon, meron last week, di ba? Tsaka last week. Mga wicked yan, kaya pero sa hindi ng Diyos yan. Yung ginawa sa kanya, ang gaano ka saklap yun, no? So maganda patayin ka na lang eh, kaso hindi siya pinatay, binulag lang siya. Imagine yung anak nyo, mapatayin sa harapan nyo. Grabe yun, may sira ulo mo dun. Pero yung nangyari kay parusa sa kanya yan. So bakit na inaaral to ha? Hindi natin, salita ng Diyos to eh. So sana nakapag-reflect tayo. Pag ang Diyos na displease talaga sa atin, yung pinakamahalaga sa'yo, yun ang kukunin niya bilang parusa. Ngayon, ano yung maging mahalaga sa inyo? Cellphone. Yung mga bata, cellphone lang yan. Diba? Pero may pamilya ka, siyempre, pamilya mo, trabaho, ari-arian, kung meron. Kalusugan, yung matindi, yung kalusugan mo. Anyway, so reflect tayo ha. Si Hezekiah, dahil sa rebelde sa Diyos, pinatay yung mga anak niya. And slew also the princes of Judah, pati yung mga kasamahan niyang mga rulers. Then he put out the eyes of Zedekiah. Basically, binulag siya, parang si Samson. The king of Babylon bound him in chains and carried him to Babylon. So, Rimla hanggang Babylon. Doon siya mamamatay na, no? So nakakulong siya, bulag. Ang huling nakita niya, mga anak niya pinatay sa harapan niya. So grabe. Parusa. Now in the 5th month, in the 10th day of the month, which was the 90th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, which served the king of Babylon to Jerusalem. Bumalik. Ano pang gagawin nun? Talo na eh. Hindi, mayroon pa silang gagawin. Kasi pag natalo lang yan, patay yung mga tao, gusto nila talagang erase. No? Ibig sabihin, galit na galit sila eh. Sama, ano pinagmamalaki na itong mga to? Ang ganda pala ng templo nyo eh. Ginto. Yan pala kayo ha. Maka-Diyos pala kayo ha. Di ba yung mga unbeliever ganyan? Kaya isa sa mga bago ka magloko sa buhay mo, tayo, nabanggit kanina, di ba? Yung dadamay yung iba. Lalo ko na, nagloko yung pastor nyo. Hindi lang tayo, marami pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Amen? Pati legacy mo, naubos. Ito yung pinaka-inaano talaga nila, Temple of the Lord. Ito yung talagang picture ng ano nila eh. Pagsamba nila dati. So, na ginawa? Sinunog. Pati mga bahay nila. Hindi nilang tiniran eh. Kasi ganyan mga tao dati, mga vengeful. Napala akong tubig na eh. Gusto nila, sunog! Ano, parang alala ko tuloy yung mga huwag na. Kaya ganyan yung mga tao kasi hindi na gagayahin yan eh. Walang awa.
And all the army of the Chaldeans that were with the captain of the guard break down all the walls, pati walls. Kaya yun yung dadat na natin sa later, sa Ezra, Nehemiah. Kasi pag may wall pa, pwede ulit magbumalik, pwede ulit syempre mahihirapan na namang sakupin. Ibasa nga po, ready, go. Then Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captains certain of the poor of the people, and the residue of the people that remained in the city, and those that fell away, that fell to the king of Babylon, and the rest of the multitude. Ano yung fell away? And fell to the king. Nalaglag palabas. Ano yun? Ano yung fell away? Sa isang gera, tumakas to the king of Babylon eh. Namatay. Kumampi. Alam niyo yung term na yan sa Bible, no? Yung pag fall away, kasi alam mo na, pag morally upright ka, ikaw ay, of course, matapat, no? Sa iyong bansa, ganyan-ganyan. Pero pag nag-fall away ka, fall out, ganyan po yung mga term sa Bible eh. Kumampi, di ba? Natin sa Jeremiah ito, yung mga sa Pilipino, makaturo. Alam niyo ba yun? Makapili. Ano niya sa studies niya? Makapili. Hindi ba kayo? Hindi niyo ba nadaanan yun? Alala ko nga, napanood ko kasi yung yung nakabayong. Naalala ko pa yung sino yung General Luna. Yun lang man. Kasi puro mura kasi, mapanood ko sana sa inyo Ganun yan, totoo yun. Mga sila mismo, nagtataksil na. Basakop na tayo. Galit na galit si General Luna eh. Ano ko ata yun eh. Di Luna kasi ako eh. Anyway, so fall away. So merong iba dyan, kakampi na sa kalaban. Naalala nyo si Jeremiah yung pinagbibintangan dati, di ba? Pero hindi siya yun. So anyway, so yung iba ay, so sana na yung picture natin, nasakop na sila. May mga natira pa rin yung hindi nalalaban eh. So nagpaalipin yung iba, paulit-ulit na tayo dyan. And then pati yung mga kumampi na sa Babylon. At lahat na ng iba. Gusto tayo dito. Pero yung iba, iniwan. Okay? Para pakinabangan. Ginawang mga farmer. Okay? And also the pillars of brass. Kaya meron tayong chapter dyan, di ba? Naalala nyo? Hindi pa naman katapusan ng mundo rin eh. Naalala nyo, pag ikaw nagkaroon ka ng matinding trahedya sa buhay mo, anong matinding trahedya sa buhay nyo? Nangyari. Yung kala mo, katapusan na ng mundo. Yung iba, nabasted ka lang. Kala mo, katapusan na ng mundo. Ako, para akong katapusan na ng mundo. Pero hindi pa rin, isip-isip ko. Kaano lang yun. So, nakakapanghinayang, pero pera lang yun. Tuloy pa rin ang buhay. Amen? Amen. Hindi ako nakapasa ng PUP. Okay lang yun. Amen. Amen. Hindi ako nakapasa ng kahit anong college. Yun naman, hindi. Nasaan pala si Christian? Tunaw ba siya? Hindi pa katapusan ng mundo. Amen? Nag-backslide, balik. Ay, hindi ko natapos yung Bible. Ilang taon na ako siya. Umpisa mo ulit. Ganun lang. Ba't ako napunta doon? Ayan, yung mga, di ba, yung iba, hindi na sila napatay. Pinagtrabaho lang sila, inalipin, ganun talaga. Ganun gusto mo, ikaw boss. Ano nga kayo eh, sinakop kayo eh. So, yung iba, dinala sa Babylon, yung iba naman natira. Ito na yung mga, sabi ko kanina, no, yung mga bagay lang to. Pansinin nyo, inisa-isa pa ng Bible. Kasi nga, habang kung nabasa nyo, ako, ilang beses ko na nabasa yung panahon ni Solomon. Babanggit ni Solomon dito, di ba? Binanggit ba yung Solomon dito? Eh, di ba? Kasi nung pag binasa mo yung Solomon, iniisa-isa rin to. Ganito ang ginawa yan, ganito karami, ganito kaganda, yari sa ganito, ito yung material na yan. Ako, mahanga ka eh. Nung namatay siya, ayun, kinuha lang yung mga ginto, di ba? Ito na yun talaga, lahat na, pati brass.
Kaya iisa-isahin ulit dito para maka-reflect tayo. I believe yung mga nag-backslide, yun yung mahirap niyan. Ang bira, dati ako yung nagpapakanta, ngayon ako dito. Kaya ang hirap mag-backslide, huwag na mag-backslide, amen? Dati, ang ganda ng relasyon ko kay pastor, kay Kaya, iwanan mo yung asawa mo, subukan mo, kala mo, mabilis mo, balikan niya, patay ka. Ang hirap niya i-restore. Trabaho, ganun din. Magloko ka, ang hirap ma-restore. School, pansinin nyo, ang hirap bumalik, pero pwede. Amen? Kahit ibabagin dito, mga pillars of brass, inisa-isa yung mga napakagandang bagay na tinaguyod ng Panginoon para sa kanila, ni David and ni Solomon, na-enjoy nila yon, ng mga anak nila, mga apo nila, yung pillars na napakalaki. Okay? Ito, sinabi na naman dito sinabi rin ito kay time ni Solomon, yung gold napakamahal. Tapos yung silver, ano sabi doon? Yung gold parang silver. Yung silver, yung bato, yung silver parang bato. Ibig sabihin, sobrang dami. Tapos yung brass, ang sabi daw, sabihin ulit yan walang timbang. Ibig sabihin, sobrang dami. Tapos ngayon kukunin. Okay, yung bases, yung brace, mga basically lalagyan ng tubig, brace and sea. May dagat. Sea ang tawag doon, sobrang laki kasi nung kinukuha ng tubig nila. Yung dala-dala ng mga oxen, naalala nyo ba yun? Mga curve, lang yan, mga brass. Lahat yun, yan, kaldero lang yan, shovel. Iba dyan, brass din So, hindi yung basta pang kasi ginagamit yun sa temple. Pang offering, and snuffers. Ang patay ng kandila ba yun? Snuffers and bowls and spoons and the vessels of brass wherewith they minister, they took away. So, anong pinapakita nun? Yung dati mong ginawa napaganda, naglilingkod kayo sa Diyos as a nation. Wala na, ayaw mong gawin maayos Alam niyo ba gano'n ng Diyos pag nag-aaral ka, hindi mo pinahalagahan. Supposedly, tatalino ka. Di ba? Gusto ba yung matalino? Para kang ewan. Para kang si Robin Padilla. So, sigat na naman si Robin Padilla. Ano yan? Ano yung term? Spokesman, kung ano man yun. Mali pa yung pagkaga. Hindi na pahiya siya. Sa bagay, yung tao, sanay na sa kanya Gusto mo ba ganun ka? Na pagtatawanan ka? Pero may pagkakataon mag-aaral. Ganun din, may pagkakataon maglingkod sa Diyos. Dapat lahat tayo, nagbibilang na tayo ng kaluluwa. Sa totoo lang. Nasa soul winning church na kayo. Pag tamad-tamad ka pa, makikita mo yun, aalisin na yung Diyos yung pagkakataon sa'yo, magkakasakit ka, di ba? Sobrang busy ka naman, kasi nga, di ka makahanap ng maayos na trabaho. Yung maayos na trabaho, may panahon ka pa sa ministry, alam nyo ba yun? Unless talagang gusto mo. O ang ayaw mo talaga, wala ka talagang oras. Ngayon, mayroong mga totoong gusto maglingkod sa Diyos kasi wala. Pag hindi nagtrabaho, hindi kakain. Kasi hindi ka nagtapat Ano pa yung pwedeng alisin sa atin ng Diyos? Ang dami. Kagalingan, nangiinggit ka ngayon, pag iba nakikita mo, ganun. So, yun lang sinisimbolo dyan, I believe. Basons, the fire pans, basically lahat, inisa-isa. Kaya inisa-isa to, naalala mo yung ginawa kay Solomon. Ginawa ni Solomon, no? Bandang huli, nag-aalay sila sa Diyos. Grabe. Ang ganda ng kanilang paglilingkod sa Diyos noong panahon na yun. So, naalala nila ngayon yung na-miss nila. Candlestick, spoon, cups, basically lahat, which was gold. Iba gold, iba silver. Tinangay. Sino nakawan dito? Lahat naman tayo siguro, kanina, meron ka kayo, wala ka na. Lambat, yung saan nangyari sa lambat? Yung lambat, pati lambat para ako nanakawan din Anyway. Ayan, nabanggit si Solomon, So, yun, pag kilala mo yung ginawa ni Solomon ng panahon niya, napakaganda. Kinuha lang, of course, alam mo na yung feeling dapat nun, nanakawan. Hindi lang sa kanila, sinunog pa yung temple. Of course, ang sinisimbolan yun, yung paglilingkod nila sa Diyos. Kahit gusto mo na ulit maglingkod, wala na. Mahirap na.
Pwede pa pero mahirap na. Yan ang prinsipyo dyan, mga bata, especially. Kung meron kayong pagkakataon ngayon, gawin nyo na. Dapat yung gawin. Eh, sabi kong balls, no? Ano lang yan, parang kalabaw. Hindi kalabaw, pero image ng bull na pinaglagyan ng base. So, napakalaki niyan. Which King Solomon made for brass and all that. Without weight, yung sinasabi ko kanina, no? Hindi na alam kung ilan kasi nga sa dami. Pero lahat yun, tinangay. Concerning the pillars, bumalik ulit yung pillars. Kasi nga napakaganda nun eh. May pangalan nga to, sino nakakalam? May pangalan yan eh. Boaz yung isa. Sino yung isa? Jakin ba? Parang ganun eh. Sa sobrang ganda may pangalan yung pillar. Di ba ganun yan? Kahit yung mga building ngayon, may mga pangalan yan. Oh. Tama si Boaz, ang si Jakin nata yan. Jakin, tama? Okay. Jackie, hindi Jackie, Jakin. So, inulit lang yung sukat para maalala natin nung nagbabasa. Ganito yan, may a fillet of 12 cubits. Ano yung fillet? Parang ano ata yun. Basta yung disenyo ng pillar. The thickness there of 4 fingers, it was hollow. May butas doon. Alam ko, ganun nga yung pillar. May butas. And then, papatungan nyo ng chapiter. Yung chapiter, parang ito yung pillar diretso. Yung parang ganun. Hindi, yung column, ito yung pinaka-chapiter. Pinaka-pagpapatungan ng another, 5 cubits, napakalaki, no? Yan, pomegranates, syempre prutas yan, pero yung design, parang ganun. Di ba ganyan yung mga Roman, yung mga design nila eh. Mga palawit, yan. Network of pomegranates, chapiters are about of all brass. Ang bira, brass yun, di ibig sabihin, inukit yun, or minel. Ganun din yung second pillar. Hindi na pinangalanan eh, no? And there were 96 pomegranates on one side. Talagang ano pa eh. Dinitalye. Now the captain of the guard took Seraiah, the chief priest. So pati yung priest nila, syempre hindi makakaligtas yan. Hindi naman lumalaban yan. Pero official yan ng kanilang bansa. Para si Duterte, kinuha sa atin, di ba? Okay lang naman sa akin yun. Sana pati sa bato. Pero kahihiyan nila yun. Kahihiyan din natin yan, actually. Pag kinuha ng ibang bansa yung leader, para si Maduro. Tinangay, no? And Zephaniah, the second priest, and the 3 keepers of the tomb. Binabanggit yan lahat para ma-imagine natin kung ano nangyari sa ano nawala sa kanila. He took also out of the city an eunuch. Di sinabi ko sino. Yan, sino kilala niyo eunuch dito nung panahon ni Jeremiah? Ebed Melech ba yun? Yung Afrikano, Ethiopian, eunuch yun, di ba? Eunuch nga ba yun? Ebed Melech. Hindi sinabi dito. Pero yung sabihin, may mga katungkulan yan. Kinuha kasi yung mga magkukuha ng informasyon. No? Hindi sinabi dito, pero yun yun. So, tinangay din, which is the charge of the men of war. And 7 men of them were near king's person. Yung mga opisyal kinukuha. Kung alam nyo, pati si Daniel, di ba? Kung alala nyo. Yung mga bata pa yun eh. Which were found in the city, and the principal scribe, the host, who mastered the people of the land. So yung mga nakakaalam ng mga ng Israel at saka Judah. And 70 men of the people of the land that were found in the midst of the city. So again, di lahat tinangay, pero yung mga importanteng tao tinangay. So Nebuzaradan, the captain of the guard, took them and brought them to the... So yun nga, sa Ribla muna, doon pinatay yung iba. Okay, Babylon smote them and put them to death. Yun na nga, pinatay na. Thus Judah was carried away captive out of his own land. This is the people whom Nebuchadnezzar... So ito po babanggitin dito naman, pansinin nyo, 3 batch to. Alala nyo yun? Alam ko si Daniel is first batch, si Ezekiel is, alam ko, last batch. Hindi, sorry. First batch na Ezekiel, alam ko. So matagal na silang tinangay doon. Next, alam ko next sina Daniel, no? Anyway, pinangalanan, actually may bilang sila eh. Ilan lahat? 4,600. So konti lang.
Pero marami pa rin. Sa 4,600 na yun, dumag-umpisa ulit ang Diyos sa kanila. Okay? So, ayan na. Yun yung date. And then, ayun. So, yung unang batch is 800 lang. 832. And then, another batch, 700. Ano yung 1,000 dito, di ba? Dahil, ano yung 3,023. And then 832. The next is 745. Ilan lahat yun? Ayun na nga, an older person, 4,600. Okay, galing sa math, no? Sinabi na eh. So, ano ngayon? So, yun na po, tapos na po yung, nakanker na sila. So, malungkot, masaya. At least, hindi lahat sila pinatay. Pero mga iba gusto mamatay na lang eh. Kaya iba, may mga ano yan. Di ako papahuli ng buhay. Ganun yun eh. Naalala ko tuloy si Saddam. Kaya si Saddam nagtago sa eh. Si Bato, nasa ngayon katago yun. So basically, napakalungkot. Amen? So lesson, huwag tayong magrebelde. Pag binawarningan na tayo, kung nagkasala, balik agad. Yan ang ano po dyan, yan ang prinsipyo dyan. Huwag ka na matiga. Pinaya pa ako, pinaya pa ako. O may mas malala pa. Matalino tayo. Tayo magmatigas lalo sa Diyos. So, tapos na yon. Ngayon, sa last part, 1, 2, 3, 4 verses. So matagal na yung nakaraan, andun pa rin si Jehoiakim. Okay, nasa Babylon siya, matagal na, bata pa lang siya. Hindi nagkakamali, 12 years old. Naghari siya, 8 years old, hanggang 12 years old, sinakop sila, kinuha siya kasi siya yung hari, in-install si Zedekiah. So ngayon, 7 and 30th year of captivity, ang bilis. Okay? So ilang taon na captive ang Judah? Sinabi yan sa Jeremiah, 70, tsaka sa Daniel. Sinabi yan, eksakto yan, kaya alam ni Ezekiel, ganun din. Di ba? Yung isa, 300, ano ba yun? Nakalimutan ko, 395 ba yun? Then, 70. Alam niyo yung kwento. So, 70 years, eksakto po yun. Kaya, nabilang ni Daniel yun, inabutan niya pa. Okay? So, pero, bago matapos yun, kaya dito, 7 and 30th year. So, lagpas kalahati ng 70. Na siya, sabi dyan, hindi ko na rin detalye, basta, yung taon na yon, that evil Merodach, the king of Babylon, so iba na yung, sino kaya to, no? Hindi ko alam kung sino yan. Baka patay na si, Babylon, si Nebuchadnezzar. Kasi sa Daniel lang sumunod yung di ba? Si, ba yun? Parang niya natayin, apo niya rin natayin si Belteshazzar. Itong evil Merodach, kung sino man niya. Kasi minsan mga hari may iba-ibang pangalan. Basta yun, isang hari ng Babylon. Sabi dyan, yung pinaka dito, he lifted up the head. Ano yung sabihin nun? Pag nakakulong niya, siguro, ewan ko, ng style na niya, no? Pag nilift yung head mo, ano yung sabihin nun? Kasi parang may pag-asa ka, no? Uy, huwag ka na dyan. Mukha kang ewan dyan, hari ka pa naman. Yun nga gusto ng mga inalipin talaga yung mga hari. So, ang daming hari dyan, kinangkar nila, tinangay yung hari. Si bulag, di ba? Zedekiah. Pero itong Jehoiakim, hindi siya binulag Tsaka bata pa siya nung napunta siya doon. So kaya, bata-bata, nasa 40 lang siguro to, siya ay brought him forth out of prison. So inalis siya sa prison. Bakit? Di ba kulong nga siya? Di natin alam. Pero simula dito, ito yung makikita nating positive na. Okay? So pagkatapos sila yung capture, patayin yung marami sa kanila, ba't may ganitong happening, no? So kaya nga yung title natin rin, alala nyo? Hope
after judgment. So meron eh. Basta huwag ka lang mamatay agad, no? Ganun ang prinsipyo dyan. Kung mapang may pag-asa pa, wala anak ka ng Diyos. Amen? Sakali man, mangyari sa'yo napakahirap na bagay, ano man yan, buntis ka maaga, ganun. Hindi ka nakapasa, pilayan ka na kung ano. Yung pag-asa. So siya una, inalis siya sa prison, and then, speak kindly to him. So mga prisoner, pinagtatawanan yan eh. Kaya nga kinulong eh. So may something na nangyari dito. Kinausap ng Diyos to, no? And set his throne above the throne of the kings that were with him. So, alalahanin natin na maraming na-conquer ang Babylon. So, siyempre, lahat ng lugar, ng kaharian, may harian. So, parang nakaano sila dun. Puro hari yun. So, siya, itinaas siya. So, malamang, ano to, sa aking, ano lang, malamang nakakilala sa Panginoon to. Either that, or nagkaroon siya ng idea na hindi basta-basta tong mga Hudyo ng panahon na yun, ha. Kasi siguro nagbabasa din tong mga to eh. Alam nyo, kaya yung mga yung China, basically lahat ng bansa, pinapamukha nila yung magandang bagay sa kanila sa mundo, di ba? Ito yung pala yung story namin, kami malalakas kami, para makilala sila at hangaan sila. Ganyan naman yan. Yung mga kahiya nila, syempre, babaw nilang kaya nila, di ba? But anyway, siguro malamang nabalitaan nito, no? Ay, okay pala to. Ito pala yung mga lingkod ng Diyos. No? Hindi sinabi dito, ha? Pero yun lang naman ang yun lang naman ang dahilan yan, eh. May nalaman siya about these people. Okay? Kaya ganun din sana tayo. Nabalitaan ka, babanatan ka na lang. Tapos, ay, Kristiyano pala yan. Ay, tumulong ka pala yan. Matulungin pala yan, maawa sa iyan. Alam niyo ba yun? Ay, anak ka pala nung nakatulong sa akin. So, ito yun. So, nung dumating yung panahon, naging kind sa kanya yung hari. And set his throne above the throne of the king. So, marami silang hari. Pero siya, si Joachim, mas mataas. Okay, parang si Daniel, naalala si Daniel, di ba? Captive din si Daniel, pero mataas yung kanyang posisyon. Kasi hinahangaan siya ng hari. Talino, spiritual. Tinulungan pa sila, parang si Joseph din. And then change his prison garments. Alam nga namang inalis sa prison. Yung damit, ganun pa rin, no? Pwede. Pero, hindi eh. Hindi bagay sa iyo. Ibig talagang, maganda yung tingin sa kanya. Hindi na kulay orange. Orange na pa dati. So, yan. Hindi sinabi yung gano'ng kaganda, pero at least hindi na prison garment. And he did continually eat bread before pensionado na to. Ayos ah. All the day hanggang mamatay na siya. Sinabi pa, inulit pa, his diet was continual diet given of the king of Babylon every day a portion and all the days of his life. So basically, anong storya dito? May pag-asa po, no? Lalo sa panahon natin, alam natin, nag-injure yung lahi nila, nakawala sila doon, nag-anak-anak sila. Yun yung kay Jeremiah, kung naalala nyo pa, ha? Sabi, mag-anak pa kayo dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mag-assimilate dyan. Yung mga pagano, hindi nyo gagayahin yung kanilang paniniwala. I-preserve nyo yung paniniwala sa Panginoon, kahit pinarusahan na kayo, i-preserve nyo. And then, nung piniserve nila, naipasa nila yun hanggang sa panahon natin. Kaya may Bible eh. Yung mga natira doon, piniserve yan. Kinopya-kopya. And yun, so yun na yung pag-asa. So sino dito yung parang wala na pag-asa buhay? Ang hirap kausap niya. Diba? Parang wala kang tiwala sa Diyos. Tutulungan ka, ayaw mong tulungan sarili mo. Anong gagawin sa'yo? Kita natin ito talagang bagsak na bagsak sa meron pa bang titindi dito? Kung ikaw ay nawalan lang, nasunugan ka lang, sabi nga nila, manakawan ka na. Ako parang hybrid, hindi ko alam. Nakaibang nakaw yung nangyari sa akin. Kung masunugan ka, paano kung baong bansa mo, aliping ka pa? So hindi na wala ng pag-asa yung mga mananampalataya. So sana ganun tayo. Darating sa atin yan. Lira.
Wala pang isang oras ah. Sino dito? Wala naman, no? Wala pa. Stephen, parang pinagbagsakan to ng ano. Hindi ka lang nakapasa eh. Ito mas maganda dyan sa QC. Ayaw niyo daw mag-shop. Ha? Ayaw niyo daw. Shop? Ayaw. Ano shop? Shop. Ah, Ayaw. ganda yun. Marami kong matutunan dun. Sino pa? Sino dito taas ka man? Nahihiya naman kayo. Pero kung ano naman yan. So may pag-asa pa rin. Kaso minsan niya, mahirap kasi. At least yung mga anak-anak nyo, ito yung realize ko rin bilang tatay. Bilang pastor din. Yung sa mga ma-encounter natin mga tao, yung gusto rin ina-encourage natin. Nako, wala na. At least yung mga anak nyo. Huwag nyo namang hadlangan. Hindi natin sinasabing gano'n, pero gano'n yung tema natin, di ba? O baka po yung anak nyo. Ngayon nyo talagang makinig dahil lumalaban yung puso nyo dyan. Hindi ko sinasabing gano'n ha, pero gano'n yung takbo, di ba? Huwag nyo hadlangan yung anak nyo, at least. Ay, ito paano, may blessing pa rin kayo dyan, di ba? Kung inalaw nyo yung anak nyo. O iba naman, talagang ano yung pinakamasaklap na pwede mangyari sa atin? Kung ikaw ay nasagasaan, hirap din nun. Ano pa? So, parang di ako matalino eh. Hindi yung patalino ka. Basa ka, makinig, mag-isip. Pag puro kalokohan, pag puro laro ka, yun lang laman ng utak mo, laro. Shoot. Ilan na shoot mo? Hindi ka tatanungin sa ano, ilan lang na-shoot mo. Kasi mga kumpanya may mga ganyan din sa amin, may ano eh. Pero pang aliw lang yun, pang distraction nga lang yun. So yung mga importanteng bagay ang paglaanan natin ng oras at panahon. At isip natin. Yan, katulad yung Bible na yan, basahin mo lahat yan. Magko-connect-connect yan. Yung napakaganda doon. Kaya bakit kaya ibang Kristyano matibay? Ba't yung iba, may pagsubok, tuloy pa rin. Hindi yung pinapansin, tuloy pa rin. Parang wala nangyayari, parang lang yun, kala mo lang yun. May nangyayari pag sumusunod ka sa Diyos. Hindi lang kita ng iba rin yan. Nakakalungkot, nangyari sa kanila, pero abangan ng susunod na kabanata. Kaso mag-New Testament tayo eh. Sana sino na yan dito na? Dito na ba kayo nag-umpisa yung Jeremiah? Anong bago yun? Isaiah na. Nabutan nyo na yun. Ito mga to ano na lang eh. No? Kailan ka nagbalik loob? Nalala mo pa? This year lang. Sana tuloy-tuloy si Jackie, no? Julia din, sana, no? Naglaban mo. Alam mo na yung style, di ba? Manage mo yung parents mo. Sa pag nagtrabaho ka, ganun din yan. Manage mo lahat yan. Workmate mo, boss mo, customer mo. Patutunan kayo yan. Okay? Bibitawan na ba natin Jeremiah? Ano mga natutunan natin? Ang dami. Huwag kang rebelde, sumunod ka sa Diyos, huwag kang matakot. Sa case ni Jeremiah, pero sa case ng Judah, dami silang ginawang mali. Parusahan sila, ganoon din tayo. Kung kamali, parusa. Pag matinding mali, matinding parusa. Jeremiah nagtapat, medyo gulpi rin siya, di ba? Kulong, gutom. Pero bandang huli siya yung malaya eh. Marami siyang reward sa Diyos. Amen? Walang comparison dito eh. Kaya huwag tayong tatamad-tamad. Huwag kayong matitisod sa ano. Sa kapag may nakita ka sa church na yung anong mang bagay. Kasi kailan lang may mga kwentuhan din akong gano'n. Kaya nakaka-reflect ako. Ba't si ganito? Wala na. Ano bang kwento niyan? Pero naging ano ka pa? Tawag doon. So maganda yung kahit nandiyan ka na, hindi ka napapansin. Pero nandiyan ka eh. Amen. Magandang patotoo ka. Hindi yung iba. Bakit nga?
Kasi ganyan yung pinag-uusapan siya, ako din kaya. Anong exit kaya gagawin ko? Pangit naman nun. Kasi iba dyan, di mo ipigilan, mag-chismis yan. Bakit kaya? Baka ganyan, baka ganyan. Wag na kayong gano'n, mag-isip na gano'n. Amen? Sana, I hope and pray, magkasama tayo hanggang tayo ay kunin ng Panginoon. Amen? Ganun ang church. Pasaya yan pag ginagamit ka. So, yan, mag-sumila natin discipleship. So, sana yung mga matagal na dito, ha. So, alam nyo naman, di tayo masyadong formal dito. Minsan naaasam din ako mag-sobrang formal. Parang, ano sabihin ko? Tingnan mo yung libro, yung aking kodigo. Dapat alam mo na yun, nakikinig ka. So, okay lang din yung siguro kung may konting Jeremiah. Kung naabutan mo yan, series natin, accomplishment na naman yan sa inyo. Amen? Sana lang, napakagandang Jeremiah. Kwento ng katapangan, magtatapat sa Diyos, dami. Pagtitiis, pagbalik pwede rin. Napakaganda. So, yun lang. So, see you next week. Ibang book na tayo. Amen? Book of John. Napakaganda niyan. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa inyong katapatan din sa isang taon. Tapos namin series, I pray. Matuto kami. Pwede naman balikan online, but I pray. Iba yung experience, Panginoon. Nandito kami, nagtapat. At kita namin, series na tuloy. Parang mas maganda pa sa mga pelikulang meron ng sanlibutan. May katotohanan, ang lesson dito solid. Dahil nanggagaling sa inyo. So, I pray sa aming next series, Panginoon, pagpalain nyo rin, bilang patagumpayan, stay kami, aralin, makinig, i-apply, Panginoon, mahutunan namin. Kaya mag-iingat sa bawat isa. Tapos na kami ng summer, Panginoon, I pray sa mga papasukan, trabaho, Panginoon, kaya po lagi, kami sa kanya kung magtiwala. Ito yung kalooban ng sundin namin. Meron naman talagang mga pagsubok, Panginoon, yung iba na subok, tulungan niya ng gamitin ng bawat isa. Yung aming bagong program, Panginoon, sa discipleship na umpisahan, Panginoon, makatulong din to, Lord. Tulong niyo po sa inyong lingkod ang lamang paraan, mga pamantayan, methods, tayo pong malalati. At mga prayer request, Panginoon, Pastor Lito, patuloy po kayo mag-sustain. Pastor Padua, salamat po, Lord. Balita, nasa po yung maayos na. Sustain niyo po siya. Kung hindi po siya madlangan dito lang sa August, I pray bawat isa, Panginoon, may sakit, Panginoon. Halayin niyo po, Lord, sa pag-aaral, sa trabaho, Panginoon, kayo pong tutupad ng yung kalooban sa amin. Gamitin niyo po ang bawat isa. Kailangan po, Lord, kayo mong iingat. Kayo pong pinapasalamatan namin, kayo pong mapuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.